Sofia Lan ang aming kinaanak ng pamilya Len. Sofia, Tignan mo ako. Hindi mo kami pwedeng iwan ng ganito. MS, Lane. Nandito na naman ang mga Lane. Gusto mo bang makipagkita sa kanila? Hindi. Makalipas ang 10 taon nang ampunin nila ako, bumalik ang tunay nilang anak na babae. Natatakot siyang agawin ko ang mana niya. Ginawa niya ang lahat para mapaalis ako. Hindi niya alam, ako ang may kontrol sa lahat ng yaman ng pamilya Lan. Lucas Gray. Sofia, birthday mo ngayon. Ako ang nobyo mo. Hindi ba ako pwedeng magdiwang kasama mo? 10 taon na ang nakalipas, inaampon ako ni mama at papa mula sa ampunan. Sila ang lahat sa akin. Kailangan kong magdiwang kasama nila ngayon. Pwede tayong magdiwang pagbalik ko. Sige. Oh, siya nga pala. Nagawa ko na ang ipinagawa mo. Ito ang mga share certificate. Ang Lane Corp ngayon ang may hawak ng lahat ng shares. Kung wala ang tulong mo noon, wala na sana ang Lane Corp. Ikaw na ngayon ang pinakamalaking shareholder ng Lane Corp. Sigurado ka bang hindi mo sasabihin sa mga magulang mo? Mamaya ko nasasabihin. Vera, MS, Lane. Welcome back. Naghihintay po kayo ni na Mr. at Mrs. Lane. okay. Ang sweet nila, naghanda na sila ng cake. Mama, papa, nakauwi na ako. May sorpresa ako para sa inyo. Sofia, may sorpresa din kami para sa'yo. Halika rito. Halika. Kilalanin mo ang kapatid mo. Kumusta po? Salamat sa pag-aalaga sa mga magulang ko. Habang wala ako. Sofia. Si Fiona ang aming tunay na anak. Pinagkalooban ka namin dahil nawawala siya noon. Fiona, nahirapan ka sa nakaraan. Ngunit mula ngayon, ibibigay namin sa'yo ang lahat ng pinakamaganda. Ang tagal na niyang nawala. At ngayon ay bumalik na rin siya. Naiintindihan ko na. Nakalimutan nila ang kaarawan ko. Espesyal na araw ito, sabay tayong maghiwa ng cake. Akala ko ba nakalimutan na nila nakaarawan ko ngayon? Tatay, salamat sa pagbili mo ng birthday cake para sa akin. Fiona, iniluto ko itong cake para sa'yo bilang pagdiriwang ng iyong pagbabalik. Sabay natin itong hiwain. Sige. Tatay, hindi para sa akin ang cake na ito. Sofia, halika rito. Nanay, may regalo ka para sa kaarawan ko. Wala kang kaalam-alam. Hindi mo ba nakikita na kailangan ko ng tulong sa pagbuhat nito? Fiona. Namiss ko ang lahat ng kaarawan mo noong bata ka pa. Ito ay para mabayaran ko ang mga iyon. Salamat, nanay. Yun pala ang mga cake at regalong ito. Ay hindi para sa akin. Makatwiran naman. Sila ay isang pamilya. Dahil wala nang lugar para sa akin dito. Mas mabuti pang umalis na ako. Sandali lang. Sofia, aalis ka ba dahil akala mo bumalik ako para kunin ang lugar mo? Bumalik ako para makasama kayong lahat, hindi para paalisin ka. Fiona, ang bait-bait mo naman. Siya ang pumalit sa'yo. Kakabalik lang ni Fiona. Nag-iinarte ka na agad. Nanay, hindi ko gagawin yon. Sige, tama na yan. Kung may pakialam ka, ayusin mo na ang kwarto niya ngayon din. Sofia. Sofia, paano mo nagawang tratuhin ng ganun si Fiona? Ang tagal niyang naghirap. Ngayong sa wakas ay nakauwi na siya. Ganyan ang trato mo sa kanya.
Ano bang pinagsasabi mo? Ayaw mo pang aminin, ha? Nanay, huwag ninyong sisihin si Sofia. Nakikita mo paano ka pa rin ipinagtatanggol ni Fiona. Pagkatapos ng lahat ng taong pinalaki kita, naging masamang tao ka na. Fiona, alam kong mabait kang bata. At naiintindihan kong ayaw mong magkagulo. Pero bahay mo ito. Hindi ikaw ang dapat magdusa. Huwag kang matakot. Aayusin ko ang lahat para sa'yo. Dedma ka lang. Nagdurusa ang anak mo at wala kang ginagawa. Ano ba talaga ang nangyari? Pwede mo bang ipaliwanag ng maayos? MS, Sofia, sabi po ni MS, Fiona, pinatulog ninyo raw siya sa aparador. Nagsisinungaling ka. Talagang inayos ko ang isang disenteng kwarto para sa'yo. Pareho lang ang laki at disenyo nito sa kwarto ni na mama at papa. Kailan ba kitang inayusan ng aparador? May handang disenteng kwarto si Sofia. Pero pinili kong manatili sa aparador. Mama, Papa, pakiusap, huwag ninyong sisihin si Sofia, o kung hindi, O kung hindi ano? o kung hindi, magiging napakabigat ng konsensya ko. Kaya magiging mabigat ang konsensya mo kung ako ang sisihin nila? Pero ang pag-akusa sa akin na pinilit kitang matulog sa aparador. Hindi ka nagsisisi. Ang kapal ng mukha mong manakot kay Fiona sa harap namin. Hindi ko maisip kung ano pa ang gagawin mo sa kanya kung wala kami. Napakabait na bata ni Fiona. Ibig mong sabihin, siya mismo ang pumili ng aparador. Ayaw kong maniwala, sino bang pipili ng maduming aparador kaysa sa isang magarang kwarto? Mabuti pang magpaliwanag ka ngayon din. Mr. at Mrs. Lane, palaging mabait sa amin si MS, Sofia. Talagang hindi siya ganoon. Malamang na hindi pagkakaunawaan lang ito. Vera, sinasabi mo bang sinadya kong pagbintangan si Sofia? Tama na, ito ay usapin ng aming pamilya. Manahimik ka. Kakakabalik mo lang. Malamang hindi mo alam na may mga kamera sa buong bahay. Sige nga, sige, buksan natin ang security footage at tingnan ng isa-isa. Tingnan natin kung pinilit kita. H, hindi na kailangan yan. Lele. Fiona, huwag kang mag-alala. Habang nandito kami, walang mga api sa'yo. CJ, tignan natin ang footage ngayon din. Tignan natin kung paano mo ipapaliwanag ang sarili mo kapag malinaw na ang ebidensya. Fiona, may paliwanag ka ba? Nanay, tatay, hindi kasalanan ito ni Sofia. May nakahanda na siyang kwarto para sa akin. Pero pakiramdam ko, hindi ko ito karapat-dapat. Kaya sa aparador na lang ako tumigil ng tahimik. Kanina, sinabi mo pinatulog ka ni MS, Sofia sa kwartong yun. Hindi ko sinabi yun. Kanina kasi, galit na galit sina nanay at tatay. Natakot ako, kaya hindi ako nagsalita. Nagkaintindihan lang sila. Kung nagkaintindihan lang pala, hindi ba dapat humingi ka ng paumanhin sa akin? Pasensya na po, pasensya na. Huwag niyo akong palayasin, huwag niyo po akong paalisin, huwag niyo akong saktan, huwag po. Huwag niyo akong saktan. Tama na. Binalik mo ang dati niyang kondisyon. Ikaw, 10 taon kang namuhay sa ginhawa, habang siya'y nagdusa para sa'yo sa buong panahong yun. Paano ka naging ganito kalupit? Sa ilang araw, maghahanda ako ng welcome party para sa'yo. Bilang pagbabayad, Sofia, pasensya na talaga sa akin, sa nangyari noon. Hindi ko sinasadya na pagbintangan ka. Nagkaintindihan lang sina nanay at tatay. Binili ko itong damit para sa'yo. Bilang pasensya. Sana suotin mo ito sa welcome party ko. Ang bait mo naman. Paborito ko ang brand na to. Gustong gusto ko ang mga disenyo nila. Natutuwa ako na nagustuhan mo.
Salamat. Pero hindi ko ito kailangan. Sofia. Taos puso kong gustong bumawi sa'yo. Kung hindi mo ito tatanggapin, ayaw kong pumunta sa party bukas. Magagalit na naman sina nanay at tatay. Wala kang ibinigay na pagpipilian sa akin. Kaya, gusto mong isuot ko to sa party bukas. At magmukhang tanga. Sa harap ng lahat. Ganun ba? Hindi ako ang may gawa nito. Siguro ang mga tauhan. Hindi ka ba napapagod sa mga ganitong drama mo? Nakalimutan mo na ba yung nangyari sa aparador? O wala ka ng hiya? Isa ka lang kapalit na ampon mula sa orphanage. Anong karapatan mong kausapin ako ng ganyan? Ngayong ako na ang nakabalik. Ang lugar mo sa pamilyang ito ay tapos na. Ay, hindi ako pinalad noong nakaraan, pero malinaw na. Mas gusto ako ni nanay at tatay, ang mga kamera ang pumupop sa'yo. Noong nakaraan. Ngayon, kung wala na yon, tingnan natin kung paano ka makakalusot. Ano ba ang gusto mong gawin? Akala mo ba madali akong apihin? Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Akala mo ba talagang gusto kong isuot mo tong damit? Ang tanging layunin ko ay siguraduhing mawawala ka na, bago pa man mabunyag ang tunay kong pagkatao. Ano bang problema? Mo, Makinig ka. Umuunlad ang Lane Corp, na may bilyon-bilyong ari-arian. At lahat ng ito ay akin. Huwag ka nang mangarap na makakuha ng kahit isang sentimo sa akin. Gusto kong mawala ka sa pamilyang ito. Gusto kong mapatalsik ka, nang walang-wala, tulad noong unang araw mong dumating. Ang pagmamahal ni nanay at tatay. Ang mga damit mo, ang mga alahas mo, at ang nobyong sumasamba sa'yo. Ibalik mo lahat sa akin. lahat ng pagpapalo mo sa sarili mo. At halos hindi naman masyadong masama ang itsura. Kailangan mo ng dugo. Kung hindi, parang hindi seryoso. Dugo, akala mo ba hindi ko kayang gawin yun? Hindi pa rin sapat. Sofia, sa pagkakataong ito, mapatalsik ka na magpakailanman. Nanay, tatay, sagipin niyo ako, tulungan niyo ako, bilisan niyo. Fiona, anong nangyari? Sofia, anong ginawa mo kay Fiona? Maniniwala kaya sa akin si nanay at tatay? O kay Fiona ngayon, ito na ang kanilang huling at tanging pagkakataon. Nanay, tatay, hindi ito ang iniisip ninyo. Gaya lang ito nung dati sa aparador. Siya ang gumawa nito sa sarili niya. Tumigil ka, pinag-aral ka namin ng 10 taon, at naging malupit at taksil ka. Fiona, sabihin mo sa amin, ano ba talaga ang nangyari? Nanay, tatay, pumunta ako para makipag-ayos. At humingi ng tawad, pero ayaw niyang tanggapin. Hinayla-hila pa niya ang mga damit na ibinigay ko. Sofia, sobrang nabigo ako sa'yo. Mabuti ang trato namin sa'yo sa lahat ng taong ito, at ito lang ang kapalit. Tatay, nanay, tatay, huwag niyo siyang pag-alitan. Kasalanan ko kung bakit siya nagalit. Kahit ako ang tunay ninyong anak, parang ako pa ang ibang tao. Kapag gumaling na ako, aalis na ako. Ang sinungaling na tulad mo, ang dapat umalis. Hindi ako makapaniwala sa'yo. Kailan ka pa naging ganito? Ang taong walang puso at malupit na tulad mo, ay hindi karapat-dapat maging anak namin. Ikaw ang dapat umalis. Tatay, Nanay, ibig bang sabihin dahil may Fiona na? Hindi na kayo. Ang mga magulang ko, Tara na, Fiona, dalhin na natin sa ospital. Dadalhin namin si Fiona sa ospital. Sana wala ka na pagbalik namin.
MS, Lane. Alam kong hindi ka ganyan. Sa bahay na ito, ikaw lang ang naniniwala sa akin. Vera, tulungan mo akong mag-empake. Tapos na ang panahon ko sa kanila. Sa iyo ang bahay na ito, pero kumikilos sila na para bang dayuhan ka. Totoo. Ako ang dayuhan dito. MS, Lane, naempake na ang lahat. Sa oras na ito, dapat na ilabas na si Fiona sa ospital. Isang linggo na, bakit nag-empay ka pa rin? Hindi ba't sinabi kong umalis ka na agad? Sofia, nagalit lang sina mama at papa noon. Dahil nasaktan nila ako, okay na ako ngayon. Hindi mo na kailangang umalis. Mama. Papa, hindi ba kaya sumasang-ayon? Fiona, napakabait mo. Marami ka sigurong pinagdaanan sa mga nakaraang taon. Dahil hindi naman nagreklamo si Fiona. Pwede kang manatili, pero kailangan mong humingi ng tawad sa kanya. Humingi ng tawad sa kanya? Para saan? Wala lang naman akong kwenta. Okay lang kung ako'y sinaktan niya. Hindi niya kailangang humingi ng tawad sa akin. Sana lang ay mapigilan mo ang iyong galit. Nakasasama sa kalusugan ang galit. Mahal na mahal ka ni na mama at papa. Sofia, papatawarin ka nila kapag humingi ka ng tawad ng tapat. At saka, magulo kung lilipat ka pa ng lahat ng gamit mo. Sino ang nagsabing aalis ako? Kailan ko ba sinabing aalis ako? Hindi ka aalis. Ang mga may kasalanan ang dapat umalis. Una mo akong inakusahan na pinagkukulong kita. Tapos sinubukan mong sirain ang dangal ko gamit ang sirang damit. At nagpakasugat ka pa para siraan ako. Lahat yan ay puno ng masamang hangarin. Sawa na akong magtiis sa'yo. At ayaw kong maging pamilya kita. Anong balak mo? Tama ka noon. Talagang umuunlad ang Lane Corp na may bilyon-bilyong ari-arian. Pero wala kang makukuhang kahit isang sentimo. Nakakatawa. Paano naman? Hindi makakuha ng kahit sentimo. Huwag mong kalimutan. Hindi ka naman kadugo nila. Ako. Oo. Tama si Fiona. Lahat ng bagay sa pamilyang ito ay dapat kay Fiona. Tama. Akin ang lahat. Kasama na ang napagkasundo ang kasal sa mga Gray. Kapag wala ka ng lahat, at nagmamakaawa ka sa iyong tuhod, huwag kang umasang maawa ako. Dahil ayaw mo nang maging bahagi ng pamilyang ito, kalimutan mo na ang pagkuha ng kahit ano dito. Vera, suriing mabuti ang lahat ng kanyang bagahe. Huwag siyang makapagdala ng kahit anong pag-aari dito. Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilyang ito. Gaano katapang sumuwi sa akin, pwede kitang paalisin. Huwag nang mag-aksaya ng oras sa pagsusuri. Wala sa loob ang akin. Mabuti, may sentido komon ka. Ang mga bagay na ito ay talagang sayo at nakaimpake na. Pero, kayo ang dapat umalis. Hindi ako. Amin ang bahay na ito, ang mga Lane. Kaya ko pang tiisin na paalisin ako. Paano mo naman mapapaalis si nanay at tatay? MS, Fiona, tama kayo. Pero kay MS, Sofia Lane ito, hindi sa inyo. Ano, hindi totoo yan. Lane, ilang taon na kayong nakatira dito? Nakalimutan na ninyo kung kanino ang lugar na ito. Kahit nasa pangalan mo ang bill lang ito. Sina nanay at tatay ang nagbayad nito. Maaari nilang bawiin ito kahit kailan nila gusto. Pagkatapos ng lahat ng taon ng pagpapalaki sa iyo, ganito ba ang pagbabayad mo sa kanila? Fiona, tama na yan. Alam ko, galit na kayo simula nang ako'y umuwi noong una. Pinagbantaan ninyong aalis kayo ng bahay. Pinatulog ako sa aparador, at sinaktan ninyo ako ng husto. Pero kahit na ganito na ang lahat, sina nanay at tatay, lumipat lang ang hiniling sa iyo. Hindi nila sinabing puputulan ang relasyon nila sa iyo. Ano pa ba ang gusto mo? Sa kanila o sa akin? Gusto mo bang mamatay ako? Fiona, ang galing-galing mo sa pagbaluktot ng katotohanan. Tatay. Nanay. Alam kong mahal ninyo siya. Pero hindi ba kayo nasasaktan sa mga ginagawa niya? Fiona, tama na yan. Tatay, nanay, kahit nasa puntong ito, ipagtatanggol pa rin ninyo siya. Tatay, nanay, bakit nyo pa rin siya ipinagtatanggol? Fiona, makinig ka sa akin. Sa Sofia talaga ang bahay na ito. Bakit?
Wala akong pakialam sa nakaraan. Ngayong nakabalik na ako, dapat sa akin ang bahay na ito. Ako ang tunay niyong anak. Hindi namin binili ang bahay na ito para kay Sofia. Ito ay regalo sa kanya mula sa kanyang nobyo, si Lucas Gray. Ano? Hindi nila alam na ako ang bumili ng bahay na ito. Kamakailan, ang Lane Corp ay nahaharap sa isang krisis sa pananalapi. Ang mga magulang ko ay nag-isip pang pawalang bisa ang aking pag-ampon para maipasa sa akin ang kanilang utang. Binili ko ang bahay na ito. Sana ay maging komportable ang kanilang pamumuhay. Dapat ay ipinagmamalaki nila na may ganoong anak na maalalahanin. Ayokong maging pabigat sa kanila. Pagdating nila mamaya, nais kong ibigay mo sa akin ang titulo ng lupa at sabihin mong ikaw ang bumili. Sofia, Tatay, nanay, binili ni Lucas ang bahay na ito bilang regalo sa akin. Pwede na tayong lumipat ngayon. Ginoong Gray, napakabuti ninyo. Paano kami makakapagpasalamat? Magsalita ka. Ginoo at Ginang Lane. Mahal ko si Sofia. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. naku, ikinararangal namin na si Sofia ay nakuha ang atensyon ninyo. Noon, pinaniwala ko sila na si Lucas ang bumili ng bahay para hindi nila ako paghinalaan at makalipat ng walang alinlangan. Ngayong naiisip ko, masaya lang sila na malapitan ang mga Gray. Ano naman? Sofia, hindi lang ang bahay mo ang sa akin. Gusto ko rin ang nobyo mo. Fiona, nababaliw ka ba? Una, gusto mo ang villa ko. Ngayon, ang nobyo ko naman ang target mo. Kasinungalingan. Ikaw ang kumuha ng lahat sa akin. Tatay, nanay. Isipin ninyo, kung wala ang pangalan ng pamilya natin, bakit papakikinggan ng mga Gray siya? Hindi rin nila. Ireregalo sa kanya ang isang villa. May punto si Fiona. Sofia, ipagpapaliban muna natin ang kasal mo. Ilipat mo ang pagmamayari ng villa kay Fiona. Tatay, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Sofia, dapat mong harapin ang katotohanan. Si Mr. Gray ay ang nobyo ng mga Lane. Hindi siya ang nobyo mo. Kung wala kami, wala ka. Bless you. Ano naman? Dapat mong ibalik sa akin ang villang ito at umalis ka na. Kung hindi, isisiwalat ko ang lahat kay Lucas. Sa puntong iyon, itatapon ka rin niya. Tatay, nanay, hindi ko malilimutan ang lahat ng ginawa ninyo para sa akin. Pero, kung ayaw ninyong makitira sa akin, malaya kayong sumama sa kanya. Ano ba ang sinasabi mo? Sofia, kung pipilitin mo kaming lumipat, puputulan namin ang ugnayan sa iyo. Hindi ka na magiging anak namin. Sigurado ka ba? Nanay, seryoso ka ba? Nanay, totoo po ba? Masyado kang matigas ang ulo para sa sarili mong kabutihan. Kung hindi ka sisuko, kailangan naming putulin ang lahat ng ugnayan sa iyo. Gusto nyo pa bang manatili akong anak ninyo? Ile, ang kapal ng mukha mo. Pinag-aral ka namin ng mahigit 1 dekada. Ito ba ang kapalit sa amin? Ikaw ay isang kahihiyan. Ha? Maghihiganti ka. Lagi akong magpapasalamat sa inyo. Gayunpaman, hindi ko hahayaang saktan ninyo ako nang walang dahilan. Dapat ay alam ko na ituturing ninyo ako bilang isang estranghero kapag natagpuan nyo na ang tunay ninyong anak. Kung ganun, hindi ko kayo pipigilan na magsama-sama. Lane. Elaine, maaari po bang umalis kayo sa aking tahanan? Sofia, paano ka naging ganito kababaw ang kaluluwa? Tama na. Huwag nang pansinin ang walang utang na loob na ito. Magsisisi rin siya sa huli. Umalis na tayo.
Tatay, nanay, mali ito. Siya ang dapat na umalis. Pero na, hoy. Wala na kayong pakialam sa akin. Bakit ganito ang lagay ng bahay na ito? Napakalungkot ng itsura. Tatay. Nanay, naiintindihan ko kung si Sofia ay ayaw sa akin. Pero bakit kayo pinalayas? Sobra na siya. Napakawalang utang na loob ni Sofia. Hindi ko siya papayagang. Madaling makabalik sa pamilya. Paano ko aayusin ang lahat ng ito? Fiona, tulungan mo ako. Ako ang tagapagmana. Paano ako gagawa ng ganyang mga gawain? Nanay, tapos na akong mag-ayos ng kama. Maghapon kang nagtatrabaho. Hayaan mo na si Vera, ang bahala sa mga ito. Okay lang sa akin na tulungan kayo ni tatay. Nga pala, naghanda ako ng sabaw para sa inyong dalawa. Dadalhin ko na ngayon. Nanay, nanay. Gutom na ako. Hindi ba't binigyan ka ng baon ng tatay mo, bumili ka ng pagkain, at sabay tayong kakain? Baon ko yun. Bakit ako ang magbabayad ng pagkain ng lahat? 200,000 piso yun, ni hindi mo magawa ito para sa amin. Siyempre, gagawin ko. Sanay lang ako sa simpleng pamumuhay. Aalis na ako. Sofia, hindi pa ito ang katapusan. Kung hindi ko makukuha ang bill lang yun, ikaw rin. Tandaan mo, jijibin ko yan. Pangako yan. Sofia, nakahanap na ako ng buyer. CJ, Si Mr. Queen, mapagkakatiwalaan siya. Sofia, sigurado ka ba dito? Matagal na rin itong tahanan mo. binili ko ang villang ito para sa mga magulang ko. Dahil hindi na. Sila nakatira kasama ko. Wala nang dahilan. Para panatilihin pa ang bahay na ito. Okay, hindi kita pipigilan. Narito lang ako sa tabi mo. Sa bawat hakbang. Lucas, salamat. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Huwag kang mahihiyang lumapit sa akin, ha? Sofia, tungkol sa birthday party mo, sisiguraduhin kong perpekto ang lahat. Lahat ng nasa mataas na lipunan ng lungsod ay dadalo para magdiwang kasama ka. Mas gusto ko na simple lang. Hindi pwede. Nahihiya na nga ako. Dahil nakaligtaan ko ang una, dapat talagang memorable ang party na ito. Malalaman ng lahat sa Merten kung gaano kita pinahahalagahan. CJ, gawin natin ang gusto mo. Nandito na si Amy Quinn. Mamaya na. Kumusta? Ikaw siguro si Amy Quinn. Tuloy po kayo. Maganda ang lugar na ito. Magkano ang presyo mo? Ang market price ng villang ito ay $500 milyon. Ibebenta ko ito sa halagang $300 milyon. Kung bibilhin mo ito ngayon, Napakabait mo naman. Tungkol naman sa mga muebles at dekora sayon. Sofia, para sa amin ba talaga ang napakamurang villang ito? Sofia, napakabuti mong anak. lahat ng narito ay mapapasa inyo. Magaling. Payagan ninyo akong magmungkahi ng patas na deal. Bibilhin ko ang lahat sa market price nito. Tapusin na natin ang deal ngayon. Deal na tayo. Ikinagagalak ko. Buksan mo to. Buksan mo ang pinto. Buksan mo na ngayon. Naririnig mo ba ako? Sino ka? Di ba't ang yabang mo nung pinalayas mo kami? Anong problema? Ikaw? Di ba pinalayas na kita? Bakit ka nandito? Gawin mo lang ang sinasabi ko at tumigil ka sa pagdaldal. Binibining Fiona, mauna po kayo.
Oh, Sofia. Kitang-kita kong sabik na sabik kang mag-uwi ng kasintahan. Ang bisita ko dito. Wala kang pakialam. Ano kaya ang mararamdaman ng nobyo mo kapag nalaman niyang niloloko mo siya? Nasa'yo ba ang numero niya? Ibigay ko kaya? Tigilan mo yang ngisi mo kung hindi mo ako pinalitan. Ako sana ang nobya ni Lucas. Papag-aralin kita ngayon. Gawin mo. Sige. Pinapayuhan kitang magpigil. Hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Sofia, tigilan mo yang pag-aarte. Ayoko sa mukhang plastic mong yan. Wala ka ng kinalaman sa mga lane. Ano pa bang magagawa mo? Give in nyo lahat. Give in mo ang lahat. Tigilan mo yan. Gusto kong makita, subukan mo. Inang Fiona. Mukha siyang may problema. Bakit ka natatakot? Nagpapanggap lang yan. Bahay ko ito. Hindi mo kailangang magbayad ng anumang pinsala. Dagdagan ko pa ang sahod mo. CJ, Gawin mo. ibain mo lahat. Nakakatawa ito. Isipin mo, ang mga simpleng peste ay may lakas ng loob na insultuhan ako. Wala sa kanila ang makakaalis ng walang pinsala. Ikaw, ano ang ginagawa mo? Tatawagin ko ang pulis. Sige, tawagan mo sila. Hayaan mo silang masaksihan na tumatapak ka sa pribadong ari-arian. Sofia, hahayaan mo bang mabuli ako? Ganoon ba kalapit ang relasyon natin? Paumanhin. Hiniling mo ito. At, ang vilyang ito ay pag-aari na ni Ginoong Queen. Ang antique vase na winasak mo ay nagkakahalaga ng $12 milyon. Ano? Nga, bago ka pumasok, tapos na ang pagbebenta kay Queen. Ang vilyang ito at lahat ng nasa loob nito ay kanya na ngayon. Sofia, mas gugustuhin mo pang ibenta ang lugar kaysa hayaan ang ating mga magulang na tumira dito. Queen, iiwan ko sa iyo ang parusa sa kanya, maging pagputol ng kamay o pagbabayad ng mga pinsala. $12 milyong para kay Binibini Sofia. Bibigyan kita ng diskwento. $20 milyong. Sofia, pakiusap, magsalita ka. Pwede bang hindi ko bayaran? Hindi. Tama na, bayaran mo na ngayon. Wala akong pera. Tawagan mo ang pamilya mo. May 10 minuto sila bago. Tumawag ako ng pulis. Magkakulong ka ng napakatagal. Tumawag ka. Naipadala ko na ang pera. Sisiguraduhin kong disiplinahin ang anak ko. Buti naman, naiintindihan mo. Umalis ka na. Nanay, natatakot ako. Fiona, wala pa tayong mapayapang araw mula nang bumalik ka. Hindi ka ba maging mas maalalahanin tulad ni Sofia? Ay naku, itong Silya. Nanay, ito ang paborito mong mga kasangkapan. Tatay, ito ang paborito mong lumang florera. Nakuha ko ito sa auction house. Sos! Tingnan mo naman ang sarili mo, kailangan mong mag-ingat sa paggastos. Huwag mong ubusin lahat para sa amin. Wala yan. Okay lang sa akin na gumastos ng ganito kung para naman sa inyo ni nanay. Paano naging mas walang konsiderasyon ang sarili nating anak kaysa sa ampon natin? Kasalanan ko ba? Magiging ganito ba ako? Kung hindi ninyo ako nawala, alam ninyo ba kung gaano kahirap ang buhay para sa akin? Tama na, pareho kayo. Kaunting pera lang yan. Kaunti. Kaunti lang ba yon? $20 milyong yon. Kailangan kong magbenta ng ilan sa aking mga stocks para makalikom ng ganoong kalaking pera. Hello? Ano? Isang misteryosong tycoon ang bumili ng aking stocks sa mataas na presyo at naging 2 ni largest shareholder.
Tignan mo ang nagawa mo. Ang dami nating nawalang shares. Dad, wala iyon sa atin. Kapag nakapag-asawa na ako kay Lucas, mapapasa atin na ang Lane Corp ng buo. Dad, hindi mo ba ako mahal? Alam mo ba kung gaano ako naghirap para makabalik sa inyong dalawa? Anak, paano ka naman niya hindi mamahalin? Pero, malaking pagkakamali ito. Hintayin mo lang na makapag-asawa ako kay Lucas. Kapag nangyari iyon, maging ang mga shares na nawala sa atin, o ang milyon-milyong nagastos natin noon, wala na iyon lahat. Pero, malapit na malapit si Lucas at Sofia. Baka wala kang pagkakataon. Ang mga mayayamang pamilya, ang kita ang pinakamahalaga, walang saysay ang pag-ibig. Napakadukha ni Sofia kaya napilitan siyang ipagbili ang Villa. Sa tingin mo, gusto ng mga Gray ng ganoong babae. Basta't mas magaling ako sa kanya at kumilos ako ng disente, tiyak na ako ang pipiliin ng mga Gray. Hello. Sige, nakuha ko na. Magdaraos ang mga Gray ng malaking party sa Merton. Fiona, dumating na ang pagkakataon mo. May malaking party ang mga Gray sa Merton. Fiona, dumating na ang pagkakataon mo. Kailangan mong mag-ayos para sa event na ito. Gamitin mo ito para bumili ng magagandang damit. Hanapin mo ako kung kailangan mo pa. Sige. Si Fiona ay talagang malaking gastador. Gumastos na siya ng milyon-milyon. Nanay, binili ko ang paborito mong emerald na brooch at mga hikaw. Tatay, luma na ang suit mo. Nag-order ako ng bago para sa'yo. Ha? Binili mo ang lahat ng ito, para kina Trevor at sakin. Ikaw naman. Nanay, kontento na ako, basta't kasama ko kayong dalawa. Masaya ako. Nagumastos para sa inyong dalawa. Malamang bumibili ng regalo si Fiona para sa atin. Nagastos din ni Sofia ng ilang milyon nang bumili siya ng suit para sa'yo at alahas para sakin. Ay, tama ka. Ano kaya ang handa para sa atin ni Fiona? Nandito na ako. Wow, ang dami mong binili. Ano-ano ito? Damit ko, mga bag, at alahas ko. Wow, ang dami mong binili. Ano-ano ba ito? Oh, damit ko, mga bag, at alahas ko. Wala kang binili para sa amin. Syempre naman. Heto na. Para sa iyo ang blusang ito. Ito ba ang pinili mo para sa akin? Lene. Ito ang unang regalo sa atin ni Fiona. Dapat tayong magpasalamat. Ayaw mo ba? Nabuhay ako sa pinakamababang antas ng lipunan. Normal lang na. Ayaw mo sa panlasa ko. Dad, bago itong necktie mula sa sikat na designer na si Amanda. Bagay ito sa'yo. Ang bait-bait mo talaga. Gusto ko ito. Isusuot ko ito sa party bukas. Lahat ng binili ko rito ay para magningning ako sa party bukas. Talagang lalamangan ko si Sofia at ipapakita sa mga Gray kung paano dapat kumilos ang isang tagapagmana ng mga Lane. Ang mga mataas na tao sa lungsod ay inimbita sa party na ito. Mag-focus ka lang sa pagiging pinakamaganda mo. Mag-focus ka lang sa pagiging pinakamaganda mo. Fiona, gawin mo ang lahat para mag-stand out at makihalubilo sa kanila. Ang mga Gray ay naghahanda ng napakagandang party. Kaagad pagkatapos na mapalaya si Sofia sa pamilya natin, baka kinansela na nila ang kasunduan at naghahanap na ng ibang mapapangasawa. Posible yan.
Ang mga Gray ay prestihiyosong pamilya. Pagkatapos mawala ang suporta natin, bilang pamilya niya, imposibleng manatili siya sa kanya. Hindi kaya ni Sofia, pero kaya ko, dahil mahalaga sa kanila ang estado sa buhay. Ang anumang kaya ni Sofia, kaya ko rin. Isa sa mga dahilan kung bakit sumisigla ang negosyo natin, kamakailan lang, ay dahil sa suporta nila. Kailangan nating siguruhin ang kasal na ito. Mr. Lane, may kasunduan sa kasal ang ating mga pamilya. Mula ngayon, bibigyan ko ang Lane Corp ng 50% ng lahat ng ating kita. Ang ating dalawang pamilya ay laging may kasunduan sa pagpapakasal. Kahit na gusto nilang humanap ng iba, ikaw lang ang pagpipilian nila. Ibig sabihin, asensado na ako habang buhay. Talagang kukunin ko ang oportunidad na ito, at ibabalik ko ang lahat ng ninakaw sa akin ni Sofia. May nakikita akong ilang kaibigan doon. Babatiin ko muna sila. CJ, Ang ganda at grandioso. Ganito ba ang buhay sa high society? Kapag nakapag-asawa na ako sa mga Gray, masusulit ko rin ang lahat ng ito. Sofia, bakit ka nandito? paano ka nakapasok? Ang mga Gray ang personal na nag-imbita sa amin. Ang mga Gray ang personal na nag-imbita sa amin. Mukhang nakalimutan kong sabihin kay Lucas. Napinutol ko na ang lahat ng ugnayan ko sa mga LAN. Ikaw, nasaan ang imbitasyon mo? Wala akong imbitasyon. Kung wala ka, bakit ka nandito para mapahiya? Ha, gets ko na. Dapat nalaman ng mga Gray na hindi ka na parte ng pamilya namin at kinansela na ang kasunduan mo kay Lucas. Nandito ka para humanap ng panibagong mayamang asawa. Hindi ko hahayaan yan. Guardia, Ma'am, ano po ang problema? wala siyang imbitasyon. Palabasin mo siya. Kausapin mo ako. Papanagutan mo ba kung may ma-offend siyang importanteng tao? Magandang araw, Ginang Lane. Anong ginagawa mo? Bingi ka ba? Ma'am, mali po ang akala ninyo. Si Ginang Lane po ang nobya ni Ginoong Gray. Si Ginang Lane po ang nobya ni Ginoong Gray. At ang guest of honor ngayong gabi. Ako ang tunay na tagapagmana ng mga Lane. Pinalayas na siya sa pamilya. Siyempre, wala na rin ang kasunduan nilang ikakasal. Nanay, hindi ba tama ako? Tama si Fiona. Ang tunay na anak lang ng aming pamilya, ang karapat-dapat magpakasal sa mga Gray. Ginang Lane, ito po. Totoo iyan. Wala na talaga akong koneksyon sa mga LAN. Mabuti naman at inamin mo. May jing umalis ka na kaagad. Dahil wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Umalis ka na sa party ko. Alam mo na ang gagawin? Bitawan mo ako. Sofia, hindi pa ito ang katapusan. Hindi mo ito makakalimutan. Tumigil ka. Tigil. Hindi mo ba narinig na sabi ni Lucas na pakawalan ako? Okay ka lang ba? Sino ka? Lucas. Ako ang tunay na anak na babae ng mga Lane. Pwede mo akong tawaging Fiona. Pinalayas na si Sofia sa pamilya. Ako ang tunay mong nobya. Ginoo at Ginang Lane. Anong nangyayari? Magpaliwanag kayo. Si Fiona ang aking tunay na anak na babae, na wala siya noong bata pa, at kamakailan lang natagpuan. Kaya, pinalayas ninyo si Sofia nang mahanap ninyo ang tunay ninyong anak. Ah, si Sofia ay matigas ang ulo. Spoiled namin siya. Ayaw niya kay Fiona. Tama na. Lucas, hindi na si Sofia bahagi ng pamilyang Lane. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Anong ibig sabihin yan? Masyadong rebelde si Sofia. Pinalayas ko na siya, at pinawalang bisa ang pag-ampon. Anong sinabi mo? Pinuputol mo ang ugnayan sa mga Lane. At hindi mo sinabi sa akin? Sofia, sinabi mo sa akin.
na lumipat ka na, at ipinagbibili mo na ang bilya. Kaya, dahil ba, pinutol nila ang relasyon nila sa'yo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Walang kwenta ang mga Lane. Wala akong pakialam. Siyempre, hindi niya sinabi sa iyo. Niloko niya ang mga magulang ko para makuha ang bilya na ibinigay mo sa kanila. Tapos ipinapasok ako sa ospital. Kaya siya pinalayas. Ako ang tunay na tagapagmana ng mga Lane. Kaya alam ko talaga kung ano ang kahulugan ng pagsasama nating ito. Gusto pa rin ng mga magulang ko na ituloy ito. Pero hindi kasama si Sofia. Lucas, handa akong tuparin ang ating kasunduan. Hindi lang para sa ating mga pamilya, kundi para hindi ka maloko ng babaeng ito. Umalis ka na. Lucas, bakit mo ginagawa ito? Hindi ka katumbas ng dumi sa sapatos niya. Nakakasuka ka. Sofia, sa lahat ng pinagdaanan mo, ano ang gagawin natin sa kanila? Sa huli, lumaki akong anak nila. Pero mula ngayon, magkakaiba na tayo. Bilang mga estranghero, hindi na tayo dapat magkita pa ulit. Samuel, gawin mo ang sinabi ni Sofia. Pinagbabawalan ng mga Lane sa lahat ng social events sa Merton. Pinagbabawalan ng mga Lane sa lahat ng social events sa Merton. Opo, sir. Parang blacklisting na rin yan sa amin. Sofia, paano ka naging ganito kabalasubes? Pinutol mo ang suporta mo sa akin. Sinubukan mong agawin ang nobyo ko. Tapos ako pa ngayon ang masama? Ninakawan mo ako ng 10 taon ng buhay ko. Ibinabalik ko lang ang sa akin. Mali ba yun? Huwag mong isiping hindi namin alam kung paano mong ginamit ang mga lalaki at katawan mo para umangat. Ngayong ako na ang bumalik. Malapit nang mapasailalim sa akin ang Lane Corp. At si Lucas ay hindi na magmamahal sa'yo. Haha. Sayang naman para sa iyo. Hindi mangyayari yan kailanman. Kaya huwag mong idaan sa akin ang kalaswaan mo. Puta. Lucas, ako ang tunay mong nobya. Paano mo ako nasaktan? Huling babala. Si Sofia ang nobye ko at magpakailanman siyang magiging nobye ko. Mag-isang salita ka pa at hindi lang blacklisting ang aabutin mo. Kawawang clone. Kahit durugin kita, hindi kikibit si Lucas. Lucas, sa akin ka dapat. Ako dapat ang pinoprotektahan mo. Ma, ninakawan niya ako ng 10 taon ng buhay ko at ng nobyo ko. Ngayon, wala na akong natira. Ang sa iyo pa rin. Kasama mo kami. Sofia, hindi mali si Fiona dahil hindi ka na pamilya. Ang kasunduan ay dapat kay Fiona na. Ang kasunduan ko ay walang kinalaman sa mga Lane. Tama na. Wala siyang karapatang magsalita. Lucas, hindi na si Sofia parte ng pamilyang Lane. Wala na siyang maitutulong sa iyo ngayon. Ang alyansang ito ay tungkol sa kinabukasan ng ating mga pamilya, kaya huwag mong sirain ito. Alyansa? Hindi kailangan ng mga gray nito. At kahit kailanganin man namin, hindi ito magiging sa mga Lane. Hayaan mong linawin ko na in love ako kay Sofia sa unang tingin. Pinursigi ko siya sa loob ng 10 taon. Pakakasalan ko siya sa susunod na taon. Imposible. Hindi ba ang apelyidong Lane lang ang dahilan kung bakit mo siya gusto? Walang-wala siya. Gusto mo bang mapahiya sa pagpapakasal sa isang walang kwenta? Kung hindi dahil kay Sofia, wala kayo sa akin. Sofia, impyerno ka. Impasteriskierno ka. Tabi. Ano yang suot niya? Akala ko ba mayaman ka? Bakit ganyang murang kurbata ang suot mo? Nagpapakumbaba. Nakakatawa. Tay, sinampal mo ako. Dinumisan mo ang pangalan ng mga Lane. Oo. Kasalanan ko to. Kasalanan ko to dahil sa hirap na pinagdaanan ko. Kung ako'y pinalaki bilang isang Lane, hindi sana nangyari ito sa akin. Si Fiona ang bumili ng kurbata mo. Mabait lang siya. Paano mo siya nasampal? Birthday party ito ni Sofia. Tigilan na yung gulo nyo dito.
Guardia. Palabasin nyo sila. Tay, Nay, ano na ang gagawin natin ngayon? Si Sofia lang ang iniintindi ni Lucas. Hindi pa rin siya makamove on kay Sofia. Huwag kang mag-alala. Hindi papayagan ng mga Gray na gawin niya ang gusto niya. Magbabago rin yan. May charity auction daw na malapit ng gawin at pupunta roon si Lucas. Ngayon, maghanda ka. Wow! Sino tong magandang to? Ang ganda. Amanda, ang tagal-tagal na nating hindi nagkita. Sofia, mas kumikinang ka ngayon. Siguradong nababaliw sa'yo ang mga lalaki. Ang lambing mo naman. Ngayon, ipakita mo sa akin ang gown. Espesyal na ginawa ito para sa'yo. Walang katulad. Ang ganda. Mapapatingin sa'yo ang lahat ng babae sa kwartong yan. Ang inyong kamahalin, magsisimula na ang auction. Hayaan ninyo akong ihatid kayo. Tara na, prinsip ko. Hoy, anong ginagawa mo? Tigil na yan. Bayaran mo na ang mga utang mo sa sugal. Ito muna, para sa interes. Ngayon, bayaran mo ang natitira. O magsisisi ka. Sofia, mauna ka na. May sorpresa ako para sa'yo, pero kailangan kong ihanda ito. CJ, Malamig sa loob. Huwag kang magkasakit. Welcome! Para sa charity auction ngayong gabi, kailangan magbigay ang bawat isa sa inyo ng isang bagay. Ang lahat ng kita ay i-donate sa charity. Ikaw, Miss. Kunin mo ito. Tandaan mo, ako si Fiona Lane, ng pamilyang Lane. Huwag kang magkamali. Fiona, nandito ngayong gabi ang lahat ng importante. Hindi ba masyadong mura? Ang isang simpleng bag para i-auction. Dad, Mom, limited edition ang bag ko. Sigurado akong mag-aagawan ang mga babae para dito. Sofia, anong ginagawa mo dito? Fiona, umuwi ka na bago mo mapahiya. Ang pangalan ng mga LAN. Hindi naman ganoon kasama. Kumpara sa pagtulog mo para umangat. Sino namang mayamang lalaki ang nahuli mo ngayon? Ang maruming isip. Akala pare-pareho tayo. Hindi lahat katulad mo. Nagbabalak magpakasal sa mayaman. Hindi ko kailangan ng mayamang lalaki. Sarili kong pinaghirapan ang yaman ko. Alam ng lahat na wala kang pera, kaya, itigil mo na ang pagpapanggap. Tingnan natin kung anong basura ang dinala mo sa auction. Wala kang dapat ipag-alala. Ang net worth ko ay lampas sa imahinasyon mo. Magandang damit. Bagay sa'yo. Siyempre, isa ito sa mga pinakabagong disenyo ni Amanda. Nagkakahalaga ng ₱250,000 mula nang paalisin ka namin. Malamang hindi mo na kayang bilhin ang ganitong klaseng damit. Totoo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sana nakita ang ganitong klaseng damit. Mabuti at alam mo. Dahil hindi ko susuotin ang mumurahing peking damit na iyan. Anong lakas ng loob mong tawaging peke ang sa akin? Dahil ako ang suot. Ang disenyo ni Amanda. Pagkatapos ko lang ito isuot. Saka ito ilalagay sa pribadong eksibisyon. Hindi ito ipinagbibili. Imposible yan. Imposible.
Nagtataka ako kung saan napunta ang reject. Ang reject pala ang nagnakaw nito. Hindi ko ito ninakaw. Nagbayad ako ng 500 milyon para dito. 500 milyon? Hindi mo ito makukuha kahit sa 50 milyon. Hubarin mo. Tatay, nanay, nakikita nyo. Pinagkakaisahan niya ako. Sofia, bakit mo siya inaapi? Nasayang ang 1-0 taon namin sa pagpapalaki sa'yo. Wala ka pang nakikita. Ang kapal mo. Tatay, nakikita mo ang ginawa niya. Elaine, ang suot ng anak nyo ay peke ng gown ko. Hubarin mo. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Hindi ko gagawin. Hindi. Sa harap ng lahat ng tao. Hindi na siya muling makakaharap sa kanila. Wala bang ibang paraan para ayusin ito? Ibang paraan? Siyempre, meron. Huwag kang masyadong mayabang. Alam kong may gusto si Lucas dito. Kapag nanalo ako, at nagtapat sa harap ng lahat, mapipilitan siyang sumang-ayon. Sana'y magtagumpay ka. Magsisimula na ngayon ang auction. Ang unang lot ay isang singsing na jade. Simula sa 1 milyon. 2 milyon. Ikaw. 3 milyon. 5 milyon. 60 milyon. Sofia, ginagawa mo lang to para pag-initan ako. Inaagaw mo ang lahat sa akin. Enek Fiona, auction ito. Kung hindi mo kayang bayaran, mag-shopping ka na lang sa supermarket. Maligayang bati. Si MS, Sofia ang nanalo sa bid. Sunod na lot, isang anti-gum florera. Simula sa 50 milyon. 60 milyon. Mahilig ka palang makipagkumpetensya. Ano? Pataasin ko ng todo ang presyo. Kapag hindi mo na mabayaran, tingnan natin kung paano ka pa makakatingin sa mga tao. 80 milyon. 100 milyon. Ako'y susuko na. Enek Fiona. Iyon na ngayon ang florera. Oh, Fiona, sa liit ng utak mo, akala mo makakalaban mo ako. Aatras ka na. Niloko mo ako, Sofia. Pinabayaan ko sa'yo. Dapat bang magpasalamat ka sa akin? Tapos ayoko na rin ito. CJ, kukunin nila ang deposit mo. At ilalagay ka sa blacklist. Ginang Fiona, mapagbabawalan ka sa mga ganitong event. Sold. Congratulations, Ginang Fiona. Sabi ko, ayoko nito, niloko niya ako. Sofia, masyadong inosente si Fiona para sa mga larong ito. Itaas ang bid at bilhin ulit. Walang pag-asa. Sofia, 10 taon ka naming inalagaan, at ginantihan mo kami sa pamamagitan ng pagmanipula kay Fiona. Hindi ko akalain na napakatuso mo pala. Ginoo at Ginang Lane. Sa halip na baliktarin ang istorya, isipin ninyo kung paano ninyo kukunin ang pera. Anong gagawin natin? 100 milyon para sa isang florera. Kung tayo ang umatras, mawawalan tayo ng 50 milyon. At ang ating katayuan sa lipunan, sa mga elite ng Merton. Huli na ang lahat. Kailangan nating bilhin ito at ibenta sa ibang pagkakataon. Kulang tayo sa pera. Kukuha ako ng ilan mula sa kumpanya. Kasalanan mo ito. Bakit mo ginawa yon? Ipinahiya mo kami. Papaumanhin. Masyado akong inosente. Pero huwag kayong mag-alala. Ang susunod kong auction item, hindi ikahihiya ng pamilya. Ang susunod na lot ay mula sa Lane Heiress, Fiona Lane. Pakiakyat po sa stage para i-present ito. Inabot ng ilang buwan para makuha ko ang Hermes bag na ito. Ang starting bid ay 8 milyon. HMPH, nagulat na. Hindi naman pala ganun kagaling ang mga mayayaman. Kung gusto mo ang bag na ito, mag-bid ka na. Ang kalokohan. Sino bang baliw na gugustuhin yan? Ang desperada, kahit libre, hindi ko kukunin yan. Ang mga gamit ni MS, Sofia ay laging maganda at may klaseng tignan.
Itong sinasabing tagapagmana, halatang sa probinsya lumaki. Halata sa kanyang panlasa. Anong nakakatawa? Wala kayong taste. Ang hirap makuha ng bag na to. Oo, mahirap makuha, pero dahil lang sobrang pangit, kaya libreng ibinibigay. Kahit anak kong 5 taon, ayaw hawakan. Ginuhitan nila yon noong 1 linggo, kaya itinapon ko na. Berde bang marker ang gamit ng anak mo? May mansang berde ako nakikita sa bag na yan. Ay, oo nga nakikita ko. Isang Hermes bag. Simula sa 8 milyon. May magbibid ba? Alisin mo na yang basurang yan. Huwag mong sayangin ang oras namin. Pasensya na, MS, Fiona. Hindi namin mabibenta ang iyong item. Walang charity auction item. Ang hindi nabenta hanggang ngayon. Ennet Fiona, ikaw ang una. Isang karangalan para sa mga line. Anong nakakatawa? Titingnan namin kung ano ang ilalabas mo. Sunod naman. Isang item mula kay MS, Sofia. Pakiharap po sa entablado. Hello sa lahat, sigurado akong narinig nyo na ang mga chismis tungkol sa akin. Pagtutugunan ko ang mga yan ngayon, nang tuluyan. Ako, si Sophia Lane, ay opisyal nang tapos na ang ugnayan. Kina Dimby at Nimref Lane. At sa pamilyang Lane. Narinig ba ng lahat yan? Wala na siyang kinalaman. Sa Lane Corp ngayon. At para sa akin, ako na ngayon ang tunay na tagapagmana ng mga Lane. Pinalayas nila siya dahil sa TR*MP na yon. Napakapangit ng paghuhusga ng mga Lane. Hindi gaanong mahalaga ang bagay na ito. Pero napakahalaga nito para sa akin. Ipininta ko ito noong araw. Naamponin ako 10 taon na ang nakalilipas. Nagbago na ang mga bagay. Pero naaalala ko pa rin ang naramdaman ko. Noong araw na iyon, nakahanap ako ng tahanan. Iyon ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Ngayon, ipinapasa ko sa iyo ang biyayang iyon. Seryoso ka bang may bibili niyan? Akala mo ba tumutubo sa puno ang pera? Napakabait ni MS, Sofia, at napakagalante. Nakakatuwa naman ito. Ninakawan niya ako ng 10 taon ng buhay ko. Huwag ninyong kahabagan siya. Tatay, nanay, tingnan ninyo sila. Napakabait ni Sofia. Ipininta niya ang pamilya natin. Nakakatuwa naman. Hindi ako naniniwala. Walang kwenta ang kanyang ipininta. Bakit pa ito kasali sa auction? Ang halaga ay wala sa mismong ipininta, kundi sa kahulugang dala nito. Ang gawa ni MS, Sofia ay taos puso. At sumasalamin sa diwa ng aming charity. Sigurado akong sino man dito, ay masayang mag-uwi nito. Ang panimulang tawad ay 100. Magsimula na ang pagtatawad. Taya ko, 100,000, 200,000. Ito'y ipininta ni Binibining Sofia, bilang paggunita sa araw ng kanyang pagsali sa inyong pamilya, Ginoo at Ginang Lane. Hindi ba ninyo ito itatago? Makabuluhan man o hindi, isang bata lang ang gumawa niyan. Hindi katumbas ng kalahating milyon. Taya ko, 1 bilyon. Sabi ko, 1 bilyon. 1 bilyon. Walang katulad ang yaman ng mga Gray. 1 bilyon para sa kanyang minamahal. Ang romantiko. Ginoong Gray, sigurado ka ba dyan? Siyempre, 1 bilyon para sa pinakamasayang araw ni Sofia. Walang katumbas ang halaga. 1 bilyon, una. Pangalawa. Pangatlo. Nabenta. Binabati kita, Ginoong Gray. Hindi ko ito tinatanggap kung hindi dahil kay Lucas. Walang kwenta ang larawang ito. Ginagawa niya tayong mga tanga. Dinala pa ang larawan ng bata sa subastang ito. Fiona, puro galit ka, wala ka namang magawa. Mukha kang katawa-tawa. Aminado ako. Hindi gaanong mahalaga ito. Sabi mo pa, kung aminado ka naman. Dapat humingi ka ng tawad sa amin ngayon din. Pero bakit ako? Alam ng lahat na ako ay isang babaeng nagbibigay ng respeto sa may respeto. May itinatagong walang katumbas na lihim ang larawang ito. Ang sinumang bumili nito ay hindi malulugi. Kahit pa magbayad ka ng 1 bilyon. Tingnan mo ito. Diyos ko.
Ito ang Starry Night ni Van Gogh. Nagkakahalaga ng 600 milyon at ibebenta ng walang halaga. Ginang Sofia, talaga namang mapagbigay. Ang galing talaga. Talagang wala sa isip ng pamilya Lane ang pera. Na pinalayas ang isang gintong minahan tulad ni Ginang Sofia. Nakakamangha. Teka. Lucas, pinag-aral namin si Sofia sa loob ng 10 taon. Espesyal ang samahan namin. Ang larawang ito, ng aming pamilya ay dapat na nasa amin. Oo, ang larawang ito ay pag-aari namin, ng mga Lane. 50,000 ay sobra na, pero ngayon bilyon na ang babayaran ninyo. Napakatalino talagang negosyante ni Ginoong Lane. Nakikita ng lahat. Kung ano talaga ang gusto ng mga Lane. Sa lahat ng nandito. Ang mga Lane ang pinaka hindi karapat-dapat sa larawang ito. Ngayon, para sa huling subasta ngayong gabi, ang Aurora Crown. Ito ay isang pamana na isang siglo na ang tanda, na may 9,999 na brilyante. Ang sentro nito, isang perpektong 100 karat na hiyas. Ang panimulang tawad ay 650 milyon. Nanay, tatay, gusto ko ito. Kunin ninyo para sa akin. Nanay, tatay, gusto ko ito. Bilhin nyo yan para sa akin. Fiona. Ang korona ay nagsisimula sa 650 milyon. Hindi natin ito kayang bilhin. Hindi ba't sinabi nyo, kung magpapakabait ako, bibilhan nyo ako ng kahit ano. Kung mapanalunan natin ito, tiyak na pakakasalan ako ni Lucas. Magsimula na ang pagtaya. Tataya ako ng 750 milyon, 800 milyon. Tataya ako ng 1 bilyon. Akin ang koronang ito. Hindi ba't ipinangako nyo sa akin ang pinakamaganda? Ilang araw pa lang, at uma-actress na kayo. Kailangan kong makuha ang koronang ito. Tumahimik ka. 2 bilyon. Mga binibini at ginoo, napakahalaga sa akin ang koronang ito. Kahit ano pang halaga, kailangan kong makuha ito. Nag-ultimatum na si G. Gray. Binabati kita, G. Gray, inyo na ang korona. Hindi. Para ito sa aking prinsesa. Sofia, pakakasalan mo ba ako? Hindi. Tutol ako. Hindi. Hindi ko papayagan yan. Lucas, hindi mo siya maaaring pakasalan. Hindi mo papayagan? Sino ka ba para magsabi niyan? Mga gwardya. Palabasin siya. Lucas, tigilan mo ang pagiging matigas ang ulo. Ako ang tunay na tagapagmana ng Lane Corp. Ako ang dapat mong pakasalan. Sofia, paano mo nagawa na nakawin ang nobyo ni Fiona? Paano ko napalaki ang isang walang utang na loob na anak? Ako. Ninakaw ang nobyo niya. Nakakatawa naman. Hindi ko sinabi sa'yo ito. Dahil ayokong masaktan ang pride mo. Pero sa tingin ko, hindi ko na kailangang itago ngayon. Ano ang ibig mong sabihin? Ang yaman ng mga Lane ay dinala ko. Pero ako'y itinakwil ninyo para kay Fiona at sinubukang nakawin ang nobyo ko. Kayong lahat ang walang utang na loob. Ikaw ang dahilan ng yaman namin. Impossible. Wala sa inyong dalawa ang magaling magpatakbo ng negosyo. Nitong mga nakaraang taon, muntik nang maubos ang Lane Corp dahil sa inyong dalawa. Kung wala si Sofia, na tumulong, at ang pondo ng mga Gray, wala na ang Lane Corp. Lucas, huwag mo nang sayangin ang oras sa kanila. Mga gwardya, palabasin sila. Sofia, Sofia, Sofia. Hindi kita mapapatawad. Sofia Lane. Ikaw ang aking prinsesa. Pahihintulutan mo ba akong maging iyong prinsipe? At protektahan ka magpakailanman? Kasalanan mo ito. Kung hindi ninyo pinaburan si Sofia, hindi ako mapapahiya ng ganito ngayon. Fiona, binigyan ka namin ng lahat ng pinakamaganda. Paano mo nasabi sa amin yan? Mga sinungaling. Nung pinalaki ninyo si Sofia, binigyan ninyo siya ng pinakamaganda, pinakamahal na mga bagay. Bakit ako? Wala man lang. Pero, kasama rin namin si Sofia, sa mga panahong hirap na hirap kami. Nanay, tatay,
Giginhawa rin ang Lane Corp sa lalong madaling panahon. Kapag nangyari yon, hindi na kayo mahihirapan pa. Magkakasama tayong lilipat sa isang mansion. Si Sofia, talagang, mabait na bata. Napakatanga ko. Sa pagpapalayas sa kanya, malungkot na malungkot siguro siya ngayon. Alam ko na. Hindi ninyo ako pinapahalagahan, dahil hindi ako kasama ninyong lumaki. Fiona, paano mo nasabing hindi ka namin pinapahalagahan, nang mawala ka? Araw-araw ka naming iniisip. HMPH. Gets ko na siguro. Hindi gusto ng mga Gray, ang mga babaeng simple at hindi makisig tulad ko. Kung sana ay kaya kong gumastos ng walang pakundangan tulad ni Sofia, sigurado akong babalik ang interes sa akin ni Lucas. Yun na yun, gusto kong gumastos, ang kahit anong kainin, isuot, at gamitin ko, dapat pinakamaganda. Akin si Lucas. Mabuti. Ganyan ang mabuting anak ko. Napaka-ambisyosa. Pero, nag-propose na si Lucas kay Sofia. Ano naman? Kung hindi pa narehistro, hindi pa kasal yon, ibig sabihin, may pag-asa pa si Fiona. Fiona, bilhin mo ang gusto mo. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako para sa pera. Trevor, ang dami mo nang ninakaw na pera. Malapit na ang shareholders meeting. Paano kung malaman nila ang ginawa mo? Ayos lang yan. Kung makukuha natin ang suporta ng mga Gray, hindi magiging problema ang konting perang ito. MS Lane, pumirma na sa atin ang Skyline Corp. Narito ang kontrata. MS Lane, narito ang ulat ng benta ngayong buwan. Pakipirma po. MS Lane, nandito na po si Mr. Gray. Nasa loob na po ng opisina ninyo. Ano nang ginagawa mo rito? Para bisitahin ang aking kasintahan. Gusto ko ring pirmahan mo ito, MS Lane. Isang kasunduan sa paglilipat ng shares. Hindi ba't sinusubukan mong bilhin ng shares ng Lane Corp kamakailan? Gusto kong ilipat ang sa akin, sa ilalim ng iyong pangalan. Maaaring maging kapaki-pakinabang ito. Malapit na ang pagpupulong ng mga shareholders. Sa mga shares na ito, ako na ang magiging pinakamalaking shareholder ng Lane Corp. Ayokong tanggapin ito ng libre. Bayaran kita. Kailangan ba talagang maging formal ka sa akin? Mahalaga ang mga hangganan. Ito ang magpapatibay sa ating pagsasama. Bukod pa riyan, ayokong maulit ang nangyari sa Lane Corp. Nagsumikap kang mabuti para sa Lane Corp. At inilagay mo pa ang lahat ng iyong pera bilang puhunan ng Lane Corp. Isinantabi mo pa ang pagpapasimula ng sarili mong kumpanya. Kung hindi mo ginawa yon, nakapasok na sana ito sa merkado ngayon. Sofia, huwag kang mag-alala. Hindi kita tratuhin kung paano ka tinrato ng mga Lane. Nagtiwala ako sa iyo. MS Lane, iniulat ng Departamento ng Pananalapi na ang tatay ninyo, pasensya na si Mr. Lane, ay naglustay ng $2 milyong mula sa pondo ng kumpanya. Hayaan ninyo akong magpayo kung paano tayo dapat magpatuloy. 2 milyon? Heto, ang mga detalye. Ginoong Lane at Ginang Lane, talagang sobrang minamahal si Fiona. Pero hindi dapat sila nagnakaw. Kunin mo ang lahat ng ebidensya. Bibigyan natin sila ng leksyon sa shareholders meeting. Babayaran nila ang kanilang utang at paglilingkuran ang kanilang parusa. Hindi ako magpapakabait. Nauunawaan. MS Lane, naayos na namin ang mga shares. Congratulations! Ikaw ang may pinakamaraming shares. Ikaw ang may kumpletong kontrol sa Lane Corp. Mabilis ang paglago ng kumpanya. Marami ka nang gagawin sa lalong madaling panahon. Ang pagtatrabaho para kay MS Lane ay isang karangalan. Magsisimula na ang shareholders meeting. Pakikuha mo sa akin ang mga files. Nabanggit. Wow! Ito pala ang Lane Corp. Lahat ng mga taong ito ay tatawagin akong MS Lane. Trevor, ang dami na nating ninakaw sa kumpanya. Hindi kaya malalaman ng mga manggagawa at habulin tayo. Ano naman? Lane Corp. Ito, bakit hindi ko magagastos ang sarili kong pera? Ano ang ginagawa niya rito? Ngayon ang shareholder meeting ng Lane Corp. Desperado ka pa rin bang? Nakawan ng Lane Corp.
Ako dapat ang nagtatanong yan. Wala kang lugar dito. Anong kinalaman mo sa shareholder meeting? Ako ang tagapagmana ng pamilya Lane. Balang araw, sa akin mapupunta ang Lane Corp. Wala kang kinalaman doon. Sa tingin ko, umalis ka na ngayon din. Bago ko ipatawag ang mga gwardya. Mabilis kang matuto, Unit Fiona. Ilang araw lang ang nakalipas, pinatalsik ka. Sinusubukan mo bang baliktarin ang sitwasyon ngayon? Ikaw. Sofia, hindi ka naman talaga kadugo namin. Matapos mong ipaterminate ang adoption, wala nang kinalaman sa iyo ang Lane Corp. Kung nandito ka para maging palamunin, lumayas ka. Tatay. Hindi siya aalis ng tahimik. Dapat ay tawagan mo na ang HR department, papag-aralin mo sila sa trabaho nila. At paalisin si Sofia. CJ, tawagan mo sila. Gusto kong makita kung sinong may lakas ng loob na paalisin ako. Sofia, binalaan kitang siguraduhin ang desisyon mo. Kapag umalis ka na sa mansyon, hindi ka na magiging bahagi ng pamilya namin. Hindi mo ako nakinig noon. Ano ba ang balak mo ngayon? Nandito ako para kunin ang nararapat sa akin. Ano ba ang tama at sayo? Itinakwil ka na ng pamilya Lane. Wala ka nang mapapala rito. Pero kung desperado ka sa mga mumurahing bagay, masaya akong magbigay sa'yo ng kaunti. MS, Lane, magsisimula na ang pagpupulong ng mga shareholders. Bulag ka ba? Narito si Mr. Lane. Sofia, ang Lane Corp ay aking panganak sa isip. Maaaring itinakwil ka na, ngunit ang Lane Corp ay magiging kay Fiona pa rin. Kahit hindi ka umalis sa pamilya Lane, huwag kang mag-akala. Narinig mo ba yun? Sofia, ikaw ay isang asong kalye na itinaboy palabas ng bahay. Ako ang tunay na anak ng mga Lane. At ang karapat-dapat na tagapagmana ng Lane Corp. MS, Lane, sumama na tayo sa pagpupulong. Sumama sa pagpupulong. Nakakatawa. Paano mo nakuhang may sumama sa palabas mo? Kung nandito ka para sa pera. Baka naman, naubos mo na ba ang lahat ng nakuha mo sa pagbebenta ng mansyon? Kung luluwag ka at hihingi ng tawad sa akin, at ibabalik mo sa akin si Lucas, saka ko iisipin, na bigyan ka ng $500 kada buwan, para may pangkain ka. Kung ikaw ang luluhod at hihingi, baka sakaling isipin ko, nabigyan kayo ng iyong mga magulang ng kaunting allowance. Sofia, kailangan mo bang turuan ng leksyon? Nakalimutan mo bang hindi ka na parte ng pamilya Lane? Ang bastos, paano mo nasabi yun? Lawson. Humihingi ako ng paumanhin, walang galang iyon. Ampon ko siya, na pumunta sa kumpanya para mag-ingay tungkol sa pera. Ipapalis ko siya ng mga gwardiya. Sinabi mo ba? Pumunta siya sa Lane Corp para mag-ingay tungkol sa pera? Imposible. Bakit imposible? Huwag kang magpaloko. Sa kanyang mabait at mahinang itsura, sakim siya, matapos namin siyang itakwil. Lalo siyang naging sakim. Pumunta siya rito para maging palamunin. Sino ito? Ito ang tunay kong anak, si Fiona. Ang Lane Corp ay sa kanya rin mapupunta balang araw. Fiona, huwag kang tumayo lang dyan. Si Lawson ay bata pa at magaling. Dapat magkaroon kayo ng magandang relasyon. Kumusta, G. Lawson? Eddie. Paano naman si Binibini Sofia? Itinakwil na namin siya. Sayang naman. Handa na ang meeting room. Fiona, sige na at ihatid mo siya. Ang nanay mo at ako ang bahala rito. Sige. Mali kayong lahat. Si Binibini Sofia, ang pinakamalaking shareholder ng Lane Corp. Isa lang ako sa kanyang mga tauhan. Binibini Sofia, kung maaari. Ano? Imposible yan. Ano? Imposible yan. Hindi nyo alam na ang tunay na boss ay nasa harapan nyo. Nanay, tatay, huwag kayong padala sa panloloko niya. Si Sofia ay isang ulila lang. Paano siya nakarating sa ganito? Si Lucas ang tumutulong sa kanya. Pero siya ang dapat na magiging nobyo ko. Oo, Mr. Lawson, may mali siguro. Wala na si Sofia sa pamilya natin. Tungkol naman sa kasal kay Lucas, kay Fiona lang yun. Eksakto. Dapat magising na kayo, at malaman ang katotohanan.
Pagkatapos kong ikasal kay Lucas, mabubuhay si Sofia ng kahabag-habag, tulad ng nararapat sa kanya. Kapag nangyari yun, hindi na kayo makakakain ng maayos. Gago. 3 taon ng kontrolado ni MS Lane, ang Lane Corp. Hindi tumulong ang mga Gray. Ano? Paano nangyari yun? Kapag nagsimula na ang meeting, tiyaking ibukas ninyo ang mga mata ninyo at tingnang mabuti. Hindi ba't sinabi nila na siya ang pinakamalaking shareholder ng Lane Corp? Hindi man lang siya may upuan. Nakakakahiya. Papatawag ko ang mga guard para palabasin siya. Magandang araw. Ang shareholders meeting ay magsisimula na. Malugod nating tanggapin si MS Lane. Maupo po kayo. Paano ito nangyari? Mga minamahal na shareholder. Ngayon ay aking ibabahagi ang aming taunang ulat ng lupon ng mga direktor. Iyon na ang lahat. May mga tanong ba? Huwag po kayong mahiyang magtanong. Ginang Lane, maayos naman ang operasyon ng Lane Corp, ngunit ang ulat sa pananalapi ay nagpapakita ng malaking pagkalugi, at kamakailan ko lang narinig ang tungkol sa isang kumukupit ng pondo ng kumpanya. Ano ang masasabi mo? Narito ang detalyadong ulat. Maaari ninyong tingnan. Tatay, ayos ka lang ba? Tumigil ka, kasalanan mo ang lahat. Nakuha ko na, Trevor, ang laki ng pera ng kumpanyang ninakaw mo. Gusto ko lang sanang hiramin pansamantala ang ilang pondo. Bukod pa riyan, ang Lane Corp ay pagmamay-ari ng pamilyang Lane. Ang perang iyon ay magiging akin din naman. Ano ang masama kung kunin ko ng mas maaga? Kay Hangal. Ginang Lane, ikaw ang bahala. Sa tingin ko, dapat tayong magkaroon ng bagong chairman at palayasin si Ghislaine sa lupon ng mga direktor. Tungkol naman sa perang ninakaw niya, kailangan niyang isauli ang bawat sentimo. Sofia, ang lupit mo. $200 milyong iyon. Paano yun mababayaran ni tatay? Unang beses kong makakita ng isang mangungupit na ang yabang-yabang ng dating. Fiona, makinig ka. Sa loob ng 1 linggo, gusto kong maibalik ang lahat ng $200 milyon sa account ng kumpanya. Ipagbili mo ang bahay at mga kotse kung kulang. Kung kulang pa rin, maghanda ka na makulong. Bilangguan. Tatay, ayokong makulong. Tatay, tulungan mo akong humingi ng tawad kay Sofia. Hindi ako pwedeng makulong. Sofia, alam kong galit ka sa amin, dahil kay Fiona, pero 10 taon naming pinag-aruga. Habang nagdurusang 10 taon si Fiona, sa tuwing nakikita kita, nagugilty ako kay Fiona. Kinuha ko ang perang yon para bayaran ang dinanas ni Fiona. Nakakatawa. Sinasabi mo bang kasalanan ko ang pagnanakaw mo sa pera? Sofia, nagkamali kami. Pero ang Lane Corp ay bunga ng aming pagsisikap. Marami tayong manggagawa sa pagpapakulong sa amin. Binabalak mo bang ipabangkarote ang Lane Corp? Nimrat Lane, huwag kang magbaluktot ng katotohanan. Wala sa inyong dalawa ang may kakayahan. Napamahalaan ang malaking kumpanyang tulad ng Lane Corp. Sa lahat ng mga taong ito, ako ang namamahala sa kumpanyang ito. May ginawa ba kayo? Kung wala kayo, mas gugustuhin pa namin. Gago, ako ang nagtatag ng Lane Corp. Habang buhay ako, sa akin ang Lane Corp. Ikaw man ang nagtatag ng Lane Corp. Pero kung hindi dahil sa akin, sira na sana ito. Ako ang naglakbay sa buong mundo para magbuo ng mga investor natin at magpirma ng mga kontrata. Ganoon naging ang Lane Corp ngayon. Ang key lane sa Lane Corp ay apelyido ko, hindi sayo. Papatunayan ko ang lahat ng sinabi ni MS Lane. Ako rin, si MS Lane ang nakakuha ng kontrata natin sa Skyline Corp. Ikaw, Ano naman? Hindi ko tatanggapin to. Tatay, ako ang tunay mong anak. Bakit siya ang nakakuha ng mansyon at kumpanya? Habang ako, wala. Sofia, para maging patas, kapatid mo rin si Fiona, dahil pinalaki ka namin, sa loob ng maraming taon. Hindi mo ba siya matutulungan? Hindi katulad mo si Fiona, walang malay siya, at mabait, malulunod siya, sa malupit na mundo. Ese. Sa tingin ko kayong dalawa, ang mga nalunod na.
Bakit ganyan ang tingin mo kay Fiona? Anyway, mga tanga. Iniisip mo pa bang mabait at walang malay siya hanggang ngayon? Gusto kong mawala ka sa pamilyang ito. Gusto kong mapalayas ka, nang walang-wala, tulad noong unang araw mong dumating. Ang pagmamahal ni nanay at tatay. Mga damit mo. Mga alahas mo. At ang nabyong nagmamahal sa'yo. Ibalik mo lahat sa akin. Kulang pa. Sofia. Sa pagkakataong ito, mapapalayas ka ng tuluyan. Ano ito? Hindi. Sandali. Hindi yun. Natatakot ako na hindi mo na ako mamahalin dahil kay Sofia. Maniwala ka sa akin. Duwag lang talaga ako. Natatakot akong mawala ang pagmamahal mo. Marami akong pinagdaanan noong bata pa ako. Pero hindi mo dapat. Ginawa yun sa sarili mo. Siyempre mahal ka namin. Paulit-ulit mong sinasabi kung gaano ka naghirap. Totoo ba talaga yan? Bakit nagdududa ka pa rin sa kanya? Kung hindi dahil sa'yo. Gagawin kaya niya ang mga bagay na yun para saktan ang sarili niya? Paano ka naging ganito kalupit? Hindi kami naging masama sa'yo. Lagi naming binigay ang pinakamaganda sa abot ng aming makakaya. Para patunayan, pwede mong tanungin ang mga kapitbahay, mga guro, o mga kaklase mo. Eksakto. Nagkaroon ka rin ng malaking utang sa sugal, na tinulungan ka naming bayaran. Sa pamamagitan ng pagbebenta ng lahat ng aming ari-arian. Wala na kaming natira. Ang tatay mo at ako. Kailangang magtrabaho ng part-time para mabuhay. Paano mo nasabi ang mga bagay na yun? Nagsisinungaling sila. Mga sinungaling. Pakiusap maniwala ka sa akin. Siguro galit lang sila dahil bumalik ako sa tunay kong pamilya, kaya nila ako binibintangan. Sinungaling, alam mong wala na kaming pera para sa'yo. Kaya ka pumunta sa kanila. Madali lang naming mahahanap ang ebidensya. Fiona, magpapatuloy ka pa bang magsinungaling? Kilala mo ba siya? Kilala mo ba? Siya? Oo, kilala namin. Malaki ang utang niya sa amin. At hindi pa niya ito binabayaran. Sabi niya babayaran niya kami kapag na-inherit na niya ang Lane Corp at nakapag-asawa na kay Lucas Gray. Ikaw. Pinagtutulungan ninyo ako. Fiona. Ginang Lane, naniniwala ka na ba? Sa akin ngayon, Sofia, dapat ipinakita mo sa amin ang video na ito ng mas maaga. Hindi ka sana pinagbintangan ng nanay mo at ako. kahit ginawa ko, may magbabago ba? Una, sinabi niyang pinatulog ko siya sa aparador. Pangalawa, kahit may ebidensya, wala rin itong magagawa. Kailangan kong malaman kung naniniwala kayo sa akin o sa kanya. Gaya ng inaasahan, pinili mo siya. Kahit ngayon, tinutulungan mo pa rin siya. Gusto lang ni Fiona ng kaunting pagmamahal at atensyon. Mali lang ang paraan niya. Kung bibigyan namin ng mas maraming atensyon ng tatay mo at ako, siguradong magiging maayos siya. Ang tigas talaga ng ulo. Tama na. Dapat mag-focus ka na lang sa kung paano kumita ng mas maraming pera. Mula ngayon, ang Lane Corp, wala nang kinalaman sa inyo. Alam kong isa ka lang talagang walang utang na loob. Kung alam ko lang, hindi kita ampunin. Dapat hinayaan na lang kitang magdusa sa orphanage. Kung hindi sinabi ng manghula na magiging mayaman ako, hindi ko ampunin ang isang batang tulad mo. Ano? Manghula? Tama na yan. Anyway, ako ang nag-ampon sa'yo. Ibig sabihin, utang na loob mo sa amin habang buhay. Naalala ko na. Mr. Lane, ang batang to ay swerte. Kung aampunin mo siya, dadami ang yaman ng pamilya mo.
Anak, gusto mo bang maging anak ko? Dad. Ganun ba? Kayong dalawa, tinuring niyo akong kasangkapan mula pa noon, hindi bilang anak. Kayong dalawa, hindi niyo ako itinuring na pamilya. Tama ba? Siyempre, wala tayong dugong magkadugo. Bakit ko pa ituturing na pamilya? Mabuti nga na pinakain kita at pinalaki sa magandang pamilya. Eh bakit? Naglipat ka ng malaking pera sa akin. Nang magbangkarote ang Lane Corp, Nag-iingat lang ako. Mga taka sa utang kami noon, ang pera namin ay masasamsam. Ang pag-iwan noon sa account mo ay siguro namin. ganun ba? Akala ko. Ginawa mo yon dahil mahal mo ako. May konting awa pa rin ako sa'yo noon. Kung talagang nangangailangan kayo, tumulong sana ako. Pero, winasak ninyong lahat ang awa ko. Mga gwardiya, hatakin niyo sila palayo hanggat maaari. Nauunawaan. Sofia, Sofia, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. hindi. Sofia, paano mo nagawa? Taye, ito na lang ang natitirang bahay. Kung ipagbibili natin ito, saan tayo titira? Kung hindi natin mababayaran ang 200 milyong dolyar na yon, makukulong tayo. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi ako ang nagnakaw ng pondo. Hindi mo ako pwedeng sisihin. Tiningnan ko ang paligid. Ayos lang. Magpresyo ka. Ang presyo sa merkado ay 25 milyong dolyar. Kung pipirmahan mo ang kontrata ngayon din, babaan ko ito sa 23 milyong dolyar. Presyo sa merkado. Ano sa tingin mo? Bilugan mo na lang para sa akin. 10 milyong dolyar. Huwag kang magmalabis. G-Lane. Sa tingin ko nakalimutan mo ang sitwasyon. Matapos ninyong galitin si Binibini Lane, ako na lang ang tanging tao sa buong Merton na bibili ng bahay na ito. Hintayin mo lang. Hindi kita mapapatawad kailanman. Ang init. Wala na ba talaga tayong pera? Paano mo nagawa yon kung hindi dahil sa'yo? Nasa mansyon tayo ngayon at may mga alila. Tingnan mo ang kapatid mo. Kumpara sa iyo, wala kang silbi. Puro pera lang ang alam mo sa amin. Kasalanan ko ba yun? Kung hindi ninyo ako nawala noong bata pa ako, ang sa kanya ay akin din sana. Dapat kayo ang sisihin. Gago ka. Paano mo ako nasampal? Wala akong swerte sa pamilyang ito. Tapos sinampal mo pa ako. Fiona, nag-iisip ka ba? Paano mo nasaktan ang tatay mo? Kasalanan mo rin to. Kung hindi ka naging ganoon ka-unfair, hindi kaya sana tayo iniwan ni Sofia. Sapat ang pera niya para buhayin tayo habang buhay. Sofia. Ang ganda ng wedding dress na ito, sa'yo. Kaya pala sabi ni Amanda, ikaw lang ang gagawan niya nito. Ikaw lang ang may ganitong damit. Siyempre naman. Siyempre, malaki ang ininvest ko para maging boss niya. Tingnan mo. Gusto mo? Ang ganda. Talagang napakaganda. Pangarap ko na, ang araw ng kasal natin. Swerte ko talaga. Okay. Tapos na tayo. Ako mismo ang gumawa ng mga brooch na ito, nang mag-isa. Gusto ko sanang ibigay ito sa mga magulang ko sa kasal. Sa tingin ko, hindi ko na ito kailangan ngayon. Well, minsan lang naman ang ikakasal. Imbitahan kaya natin sila. Para walang pagsisisi? Sila ang dapat magsisi, hindi ako. Dahil itinapon nila ako. Hindi na ako lilingon pa. Sofia,
Sa hinaharap, kapag may pamilya na tayo, ibigay ko sa'yo ang lahat. Sa sakit at kalusugan, hanggang sa kamatayan ang maghiwalay sa atin. Hindi kita bibiguin kailanman. Ngayon, maaaring lumapit na ang nobya sa nobyo upang selyuhan ang kanilang magkasamang masayang buhay. Sofia, Hindi ba yan ang kilalang G at Ginang? Lane, pinutol na sila ni Ginang. Lane, noon pa, bakit ngayon lang sila nagpakita? ikakasal ka na. Dapat ako ang humahawak sa iyong kamay habang nilalakad kita sa isle. Alam kong marami akong pagkakamali. Sana ibigyan mo ako ng pagkakataon na masaksihan ang pinakamasayang sandali sa iyong buhay. Alam mo ba, ang dahilan kung bakit ang ama ng nobya ang naglalakad sa kanya sa isle. Bakit? Sa mahabang panahon, ang mga babae ay itinuturing na pag-aari ng isang lalaki. Una, pag-aari ng kanyang ama at pagkatapos ng kanyang asawa. Ang isang kasal ay parang paglilipat lamang ng ari-arian. Sa kasamaang palad, Yelaine, hindi ako yung pag-aari. Bukod pa riyan, hindi mo karapat-dapat na maging ama ko. Ako, si Sofia Lane, ay hindi pag-aari ng sinuman. Ang aking buhay at kaligayahan ay akin lamang kontrolado.